Euro Sport 110 sinakay sa kulong-kulong at dinala sa atin dahil ayaw na raw umandar. At ang history daw nito ay pumunta lang sa bukid para mag-araro, pero nung umuwi na siya ay ayaw nang umandar. At nung i-check niya yung kuryente ay wala na. Ang sabi niya ay kung pwede pang remedyohan ay remedyohan daw. Dahil nga marami tayong nakapila na gagawin, ang sabi ko sa kanya ay mamayang gabi ko po ito gawin dahil malapit lang naman siya sa atin. So gabi na, kailangan kong i-overtime ito dahil kunin niya po ito kinabukasan. At nung i-check na natin ay wala ngang kuryente. So diretso na tayo sa troubleshooting. Ang una kong gagawin ay direkta ko muna. Dahil nga primary type ang kanyang CDI ay tanggalin ko muna yung socket na papuntang ignition switch. Dahil merong senaryo na grounded ang ignition switch kaya wala po itong kuryente. So natanggal ko na yung socket kaya itesting na naman natin. So kung mapapansin niyo mga kaibigan ay wala pa rin kuryente. I-check din natin itong wire na papuntang ignition coil, baka maluwag, pero mukhang okay naman. I-check din natin itong socket na galing stator. Tandaan po natin ang history nito, nung pumunta sa bukid ay umaandar yung motor, pero nung umuwi na ay wala ng kuryente. So maghahanap tayo ngayon kung baka may naputol na wire. So ngayon ay gagamit tayo ng multi-tester para i-check natin yung continuity ng mga wire na papuntang CDI. So bago ang lahat ay unahin natin i-tester itong pulsar kung okay pa. Kung mapapansin nyo, isa lang yung wire na galing pulsar dahil naka-body ground na po ito. So yung isang probe ng multi-tester natin ay lagay natin sa kulay blue na may lining na white dahil yun po yung positive ng pulsar. At yung isa sa body ground na. So kung mapapansin nyo, mukhang nakuha na natin yung problema. Ang resistance ng pulsar ay masyadong mababa. So ibig sabihin, shorted na po ito. Ngayon ay buksan na natin yung stator. Para i-check natin baka meron lang dumikit sa ground na wire ng pulsar. Pero sa aking pagbubusisi ay wala namang nabalatan na wire na dumikit sa ground. So ngayon ay baklasin natin yung stator para mapalitan yung pulsar. Itong stator niya ay mukhang bago naman pero itong pulsar niya ay pinalitan na dahil meron na itong dugtong. At dahil na-remedyohan po natin ito ay kumuha ko ng surplus na pulsar. At galing po ito sa Rossi 150. Dahil kung merong pinagpalitan ng mga stator ng mga Rossi Euro ay kinuha ko po yung pulsar para meron po tayong pang-remedyo. So ang reading niya ay nasa 164 ohms so goods na goods po yan. So itong pulsar ay kailangan natin bawasan dahil aabot po ito sa bungkol ng magneto. So ganyan na po siya pero hindi ko na ipapakita kung paano ko po ito binalik para hindi po hahaba ang ating video. So yun, it's alive. Ilagay po natin yung spark plug cap para umandar po ito ng maayos. Ayun no.